Dito tayo kay Pantaleon Alvarez. Sino nga ba si Pantaleon Alvarez? Ito lang naman yung attack dog ni BBM. Attack dog ni tawag dito. Attack dog ni Digong, si Pantaleon Alvarez. Ano nga bang nangyari dito kay Pantaleon Alvarez? Ito na mga kababayan, pakinggan natin. Ito mga kababayan, anak po ito ni Pantaleon Alvarez. Anak po siya ni Pantaleon Alvarez na meron po siyang ibinulgar patungkol sa tatay niya. So ano nga ba? Ito, nagbibis lang din tayo sa sinasabi dito ha. Wala tayong idagdag na salita, wala tayong babawas na salita. Si Pantaleon Alvarez po, alam naman po natin na yan po yung powerful na kaibigan ni Digong na noong biglang nagkagirian sila ni Sara tapos nagkamabutihan ulit. So, ito po yung anak niya, may ibinulgar po. Duterte lapdog and former House Speaker Pantaleon Alvarez being exposed by his own son. Ayan Duterte lapdog, inexpose daw ng sarili niyang anak. Ano nga bang inexpose niya dito? Patungkol sa tatay niya. Pakinggan po natin. Best friend ni Digong yan. Taga sa amin to, taga Davao del Norte. Ito yung sinabi ko sa inyo na dati ang bahay, kubo lang, ngayon mansyon na. Yung paakyat sa bundok. Sabi ko sa inyo, di ba may congressman dati bahay kubo lang sa bundok, ngayon mansyon na, milyones na halaga. Which is totoo naman, sabi ng anak niya. Napanood ko kasi kanina, iparinig ko lang sa inyo. Bakit nga ba? Ano kaya ito? Di ba? Makati Bilat, kilala mo to? Makati Bilat? Alam mo na. Mula 2019 Ito. hanggang early urong natin dito banda. Lakasan natin. Ito na. 2024. Actually, road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba? Na Wait lang mga kababayan. I-cancel natin, buksan natin ulit para maganda-ganda. Congressman Bebot Alvarez at ang naging district chief of staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, road to my mansion, medyo isang bagay na wait lang ha. Idikit ko lang yung aking microphone na artificial. Maliit lang to. Pero malaki ang tulong nito. Ilagay natin dito sa harap ng cellphone para pwede nating ilapit at maririnig ninyo yung sasabihin nitong anak ni Pantaleon Alvarez. Ay aminin, di ba, na totoo. Pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20-hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot dun sa mansion, diba, gikan sa gate, no? Murag na kay zigzag road, murag mo to Baguio City ba? Hindi kaya na ordinaryong tao siguro kasi materialis puertes yung mansion eh. Lahat ng mga class A na magandang kahoy, materialis. Alam ko nga, sabi malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand pa yun. Kalimutan ko pa sa imported. Kasi I think 20 hectares yun. Tapos yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos siguro ipapaderan mo yung 20 hectares. Kalsada pa, pinakoncrete mula sa baba, sa highway, paakyat dito sa mansion mismo. Pero alam ko, pera ng government yung Hala, pera daw ng government, sabi ng anak. 20 hectares na lupa, pinalagyan ng pader. Tapos pinakongkrete yung daan, pinaaspalto, paakyat sa bundok. Ang sabi ng anak, pero alam ko, galing sa pera ng government yun.
Sabi ko nga sa inyo, hindi naman bago sa amin ito, mga kababayan, lalo sa Mindanao. Si Aimee nga at si BBM, nagkalaban, magkapatid yan. Hindi na tayo magtaka dito sa mag-ama. Oh. Ginamit pa yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kasada. Yung road to my mansion, totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion, naputol. Talagang ginawa yung kalsada na yun para doon sa pinatayo niyang mansion kay Jen. Ay, basta ang sa akin lang, no, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming kinalaman dyan. Na kami, no, ako, mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan para kay Jen. Ano daw? Nagbalita ka, hindi naman reliable source, chismis lang. Anak na nagsabi, putang ina mo Marlon, anak yan si Alfonso Alvarez, anak ni Pantaleon Alvarez na nagsabi, wala bang reliable source yan? Di sabihin ni Pantaleon sa anak niya na fake news yung anak niya. I-share nila sa Facebook to Interview yan nagre-react lang tayo, wala na akong sinabing masama. Hindi ba source yan? Antayin ibabalita pa sa GMA yan. Anak nagsalita, hindi ba source yan? Chismis ba yan? Aba, ang bububo talaga pag DDS. Mahirap makipagtalo sa inyo. 20 pesos na nga lang yung bigas, gutom pa rin kayo. Ito na. Girlfriend ni Papa, ni Kongreso. Yan din yung question na mystery na kahit ako hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking propiedad or mansion. Marami nga rin akong katanungan, mga kababayan. Katulad niyan, mga Duterte, wala namang negosyo, ba't bilyon-bilyon ang pera? Yun ang malaking tanong. Okay lang kay Kibuloy, bakit nakatayo siya ng big dome? Bilyon-bilyon pera niya, bilyon-bilyon pera niya Hindi na tayo magtaka, may private jet ka. Iba kasi, lalaki ng mansyon, ang gaganda ng bahay, ang daming pera. Wala namang mga negosyo. Pero yung property dyan, total, nasabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Wala po kaming kinalaman dyan. Hindi po kami nakatira dyan. Never po kaming tumira dyan. Meron po kaming mga sarili-sariling bahay na inuwian. Yun nga po yung nakapagtaka Alam ko wala naman talaga siyang negosyo si Papa sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya nakapagpatayo ng ganyan. Hindi ko alam honestly kung paano nakapagpatayo si Kong ng ganyang klaseng mansyon dahil sa pagkakaalam ko wala naman siya. May nag-comment. Murit, ilang taon na ba sila sa politika? Sabi ni Jenny Roa. Ito, Roa, kamag-anak ni Digong to. Tanungin kita, Jenny Roa. Sabihin natin 20 years sila sa politika. 20 years, ilang buwan ang 20 years? Tapos i-divide mo yung sahod nila. Gusto mo magkwentahan tayo dito? Sabihin natin 20 years ang mga Duterteng namuno. Magkano ang sahod nila? 200,000, 300,000. I-times mo yan kung ilang buwan ang 20 years. Aabot ng bilyon? Aabot ng bilyon? 20 years. Ilang buwan ang 20 years? I-times mo yung sahod nila doon. 300,000 times ilang buwan sa 20 years. Do you think aabot ng 2 billion, 3 billion? Tapos tanungin, may negosyo ba? Wala. Negosyo nila politika. Wag yung lukuhin tao. Ma'am Mary Chikawa, maraming salamat sa yung $5 super sticker. Thank you so much. At saka para hindi sila, ito sa mga Dutertes, sa mga Duterte, walang kinalaman dito kay Alvarez. Itanong ko sa inyo mga kababayan, trilyon ang pera ni Digong.
O, sabihin natin billion lang muna. Tapos, walang negosyo. Tapos, ang trabaho nila, politician. 72 million lang. Ano lang natin, example lang, 300,000 a month. 300,000 times mo sa 20 years. Ilang months sa 20 years? 72 million. Saan galing ni Digong yung 140 million a month pang bayad niya sa abogado? Kita nyo naman nakaraan kung magkano lang sahod ng mayor, ng congressman at senador. Di ba? Mahirap sa inyo eh. Continue. Ako, hindi ko kasi ako familiar sa kung ano yung mga properties niya. No? Pero alam ko, madami siyang napundar sa Siargao. Mga beaches, ganyan. Iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro. Siyang nabili doon. No? May nag-comment, saan galing ang Gwen Garcia mo? Pakialam ko sa kanila. Magkamag-anak kami pero malayo na. Bakit? Politiko ba ako? Sila, kinikilala ba nila akong kamag-anak ako? Kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko sa Samal meron din pati sa Davao City. Yung sa may parang bundok, yung parang, sa Shrine, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niyan during speaker. Abot ng bilyon, no? Most likely. Pero, yun lang, di ba, nakapangalan sa mga dami mga corporation, dami corporation. Pagkakaalam ko. Pero ang alam ko, yung ibang property niya, parang pinapangalan na ata niya kay Jen. Ibang property daw pinapangalan sa jowa. May nagtanong, saan galing ang yaman ng mga Marcos? Aba, ang mga Marcos may negosyo, ang mga Duterte wala. Gusto niyo malaman ang negosyo ng mga Marcos? Tanong niyo kay Aimee, maraming negosyo si Aimee kainan. Tanong niyo kay BBM, maraming negosyo si BBM. Mga real estates. Ngayon, tanongin niyo Duterte, anong negosyo ni Digong? Yan lang ang pagkakaiba Ang mga Duterte, walang negosyo. Ang mga Marcos, may mga businesses. Si Aimee nga, ang daming kainan yan Hindi nyo lang alam ano mga kainan ni Aimee. Hindi ko nga alam, baka si Aimee, franchiser pa ng Jollibee at McDo yan may mga negosyo ang mga Marcoses, hindi nyo lang alam. Si Lisa, may negosyo din ng mga Araneta. Ang mga Marcos, may mga negosyo. Si Aimee, ang daming kainan yan. Ang tanong, si Duterte, meron ba? Aba, magtaka kayo. Ayaw nga ni Digong i-declare ang kanyang salin at asset Bakit ayaw? Takot malaman. So yun po mga kababayan, sariling anak ni Pantaleon Alvarez, nilaglag siya. Milyones daw ang halaga ng bahay, may mga ari-arian na nabili sa iba't ibang lugar, pati sa Siargao meron daw. Nakapangalan nga daw itong bahay sa jowa. Anak niya lang po ang nagbulgar Wala po tayong kinalaman dyan, nakinig lang tayo, nag-react lang tayo. So, problema na po nila yan. Wala tayong pakialam kung saan galing nila yung yaman nila, at least nalaman natin dahil lang din sa kanila. Diba? Ayan, alam nyo, nagsabi yung anak, milyones ang bahay, yung mansion sa bundok, may mga property pa sa Siargao, meron pang ibang lugar, bilyon na daw ang halos halaga. So alam nyo na, mga kababayan. Hindi ko na masyadong change tayo ng topic. Dito tayo sa sunod natin topic. Ako pinaalam ko lang sa inyo, bakit nga ba nangyari yung ganito? Actually mga kababayan, hindi naman po ako nagtaka kung bakit anak ni Alvarez at si Alvarez naglabasan ng baho kasi si Aimee nga at si BBM nagkaaway magkapatid. Ito pa kaya mag-ama. So ano nga ba ang punot dulo na bakit nilaglag ng sariling anak ni Alfonso Alvarez, ang tatay niyang si Pantaleon Alvarez patungkol sa yaman? Actually, ayaw yata ng mga anak ni Alvarez dito sa kanyang bagong kinakasama.
or jowa sa madaling salita. Kumbaga parang selos. Nagsiselos yung mga anak ni Pantaleon Alvarez sa kanyang bagong kinakasama. So kung ano man ang kanilang problema, sa kanila lang yun. Hindi na tayo mangialam. Yun ang lumalabas, nag-react lang tayo. This is part of news kasi politiko sila eh. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, na ang politiko parang artista yan. Kung anong baho mo lalabas, nasisingaw. Oh, hindi naman po tayo ang naglabas at hindi po tayo nag-imbento ng kwento, hindi din po tayo gumagawa-gawa ng kwento kasi mismong anak naman po ang nagsalita at mismo nasa YouTube at sa Facebook nakaplay yan. So yun lang. Am I right, Mr. Chair? Kayo na lang, bahalang